Bakit? One word. They are influencer. Are you an influencer? When God says that become an inspiration, be someone who can influence. Be someone who can make an impact sa buhay ng iba. Sabi, surrounded ka ng by great witnesses eh. Umiwas na gumawa ng kasalanan. Huwag ka lang umiwas na gumawa ng kasalanan. Gumawa ka ng bagay kung saan may influensya mo rin sila gumawa ng mga bagay na okay. Tama ba? Ibig sabihin, tawag dito, be contagious enough to make a good influence. Amen ba? Amen. So, kanina, then, pakibuksan ang Bible sa James. Ito very familiar na. Chapter 2, verse 17. Very familiar. And I will end here. James chapter 2, verse 17. Which is, faith without action is dead. Yan lang yun. James chapter 2, verse 17. Tama ba ako? Ako maraming ha? Tama ako. Okay. James chapter 2, verse 17. Okay. Yung last point, yung pinaka-last point ko, dream, then act. Hindi pwede nag-dream ka lang. Hindi pwede may goal ka lang. Hindi pwede sinulat ko lang yung goal ko 20 kilometers tapos yun lang. Wala na. Hindi pwede yun. You need to do something. Gusto mo yumaman, mag-aral ka. Gusto mong lumago kay Lord, pumunta ka ng church. Gusto mong mas makilala si God, magbasa ka ng Bible mo. Tama? Huwag tayo mag-spiritual. Gusto mong gumawa ng impact sa buhay ng ibang tao, magpakapait ka. Tama? Gusto mong maging blessing sa magulang mo, linisin mo yung buong bahay niyo. Oo. Hindi ba? Totoo. Yung mga na spiritual lagi eh. Di ba? Ang point lang dito mga kapatid, when you have a dream, whatever it is, until you act, wala mangyayari. Ano lang yan? Wishful thinking tawag dyan. Sabi nila, first you must have a dream. Then isulat mo yung dream mo. Pag nasulat mo, then ilos ka. Kahit unti-unti lang. 20 kilometers, ang kailangan kong gusto ko takbuhin. Unang takbo ko, 4 kilometers lang. Takbo lakad. Then naging 6. Then naging 21. Then 1 year yun, in a year. Dapat in a year gusto ko, at the end of the year 2012, nakatakbo 20 kilometers. Yun lang talaga yung pinaka-goal ko. Pero, at the end of the year ng 2012, naka-isang mountain run ako na 21 kilometers. Naka-isang 21 kilometers ako obstacle run. Naka-2 marathon ako. Pagdating ng 2013, naka-isang marathon pa ako, tapos naka-isang mountain run pa ako. Nahigitan pa yung run. The Lord has given you an assignment. Ang question is, hihigitan ko ba? Amen? So, ano assignment sa'yo ng Lord? Tingnan mo yung katabi mo. Tanong mo, ano ba assignment sa'yo? Faith without action is dead. We need faith. Kailangan natin kumilos. Sabi mo sa katabi mo, kilos tayo. Can I invite everyone? Tayo tayo. And as we end the service today, I'll end with this story. Ito, pinaka-fresh. Pinaka-fresh sa lahat ang pinaka-fresh. Okay. Nanginginig pa rin ako hanggang naalala ko hanggang ngayon. And I want more. Okay. Last Sunday, sa mga wala ko dito, meron akong word. Ang word doon is, kung ikaw makakita ka ng tao na kailangan mo mag-pray at mayroong problema sa kanyang katawan o kung ano man, ilalapit sa'yo ni Lord. At kung nasa harapan mo, anong gagawin mo? Mag-pray mo ba? Meron doon gumawa yun last Sunday, kaso may ano yun? May nanay. Ha? Hindi, pero merong tao na may sakit, tapos pag-pray sana nila, sino sila? Yung invite mo, sino yung nagsabi nun? Yung i-reject? Si Gab, yun, si Gab. Yun, si Gab. May gusto niya yung mag-pray na nanay. Kaso na-reject, ha? Lalaki. Ay, lalaki. Kaso na-reject siya. Ayaw. Sayang. Tatay yun. Tapos minsan kasi ang preaching mo, buhabalik sa'yo. For the whole week, alam mo, minsan, bigla may hindi naman siya nag-stop over, hindi naman siya, kasi ano sa akin, Lord, kung yan ang gusto mo, gagawa ka ng paraan para magkaroon kami ng
way to interact. Hindi yung tingin ka. Ayun. Hoy. Hindi ko. Kasi, ang teaching ko last Sunday, what if God called you to pray out of faith and pray for healing and gusto makakita ng healing, then pray for person para makita mo. Tama? Kasi, paano, minsan kasi tayo full of excuses eh. Yung tipo, hindi siya yan. Hindi tumatayo. Di ba? Hindi siya yan. Di ba? Mas mag-aantay ka muna, hindi ka muna saan katutak na size. Like, Lord, pag umulan, pag kumidlat. Pag-umilos. Okay, I encourage everyone ha. Pag may nag-stop over, mismo sa harap niyo, o malapit sa inyo, o kung ano mang sitwasyon, yun na yun. Kailangan niyo lumapit sa kanila, act your faith, then you pray. Amen? Dream nyo ba pakita kung ipagalingin ni God yung mga tao sa paligid? The calling of the church, ang church natin tatawag na Bigabase Living Ministry, the calling of our church is to bring healing sa nations. When I said healing, it speaks of spiritual and literal healing, physical healing, emotional healing. So may kailangan ng kagalingan pag-pray mo sa pangalan ni Jesus. Maniwala ka, ang trabaho mo mag-pray, ang trabaho ng God, pagalingin yung tao. Tama? Kaninang umaga, nag-aantay ako ng jeep sa baba ng overpass ng Philcoa. Yung matawag ako kay Rupa yata kasi may tinatanong ako. Tapos, may gusto ko tanongin kasi hindi siya i-reply. Yun. Tapos, hindi nga sinasagot. Tapos, out of nowhere, biglang may bata na, alam mo, nag-stop over doon sa tabi ko. At meron siyang saklay. At ang ganun na siya. Nakataas yung isa niya yung, ito, kanyang paa. Alam mo, nandun siya, hindi ko siya pwede ko siya hindi pansinin. Tanong ko muna, maya-maya, boy na paano? Sumagot siya, hindi ko narinig. Text. After siguro mga 1 minute, boy na paano pa mo? Napilay. Okay. Tapos, after nun, gusto mo gumaling. Then, make the story short. I talk to the person, then, sabi ko, pag-pray ko siya. Daming tao nun, sa baba ng overpass. Yung baba ng overpass, yung inuntayan natin, yung inuntayan natin sa yun, daming tao doon. Okay, sige. Sige, kuya. Tapos siya, parang gulat-gulat sa mata niya, parang gulat-gulat siya, hindi niya alam kung anong nangyayari at sino. Pakilala ako. Ako si Pastor Mike, tapos mahal ka ng Lord, gusto pa niyang pagalingin. Gusto mo gumaling. Okay, pray kami. Una, dito lang nakahawak sa kanya. Pray, Lord, thank you. Thank you, Lord, in Jesus' name, I declare healing sa katawan. Tapos, sa loob-loob ko, parang, nag-hesitate pa ako kasi daming tao. Nag-hesitate ako. Subukan mo nga, after ko mag-pray, subukan mo nga pa yung may change. Wala. Wala. Kuya, wala. Isa pa. Ito to! Isa pa. Buwan niya ako. Nung pagkasabi ko ng isa pa, ala na, nagipatapang na ako. Nawakan ko na yung tuhod. Wala na akong pakialam sa mga tao nakakita sa akin. Nawakan ko lang yung tuhod. Nandyan siya. Nawakan ko yung tuhod. Pwede ko ba hawakan? Then pray ko. Then declare ako ng healing. In Jesus' name, just declare healing. Just declare healing. Amen. Try mo nga, may pinag-iban pa. Try mo nga na try mo lang. Gumawa o galawin o kung ano man. Na may hindi pa nagagalaw. And he said, meron daw change. Sabi ko, yung siya niya meron change. Sabi, may bago, may nag-iba. Natuwa na ako. Ano yan, iba, nag-iba. Ano yan, nag-iba sabi niya? Hindi ako na eh. Yung keyboard dito. Kaya tawag ko na. Okay. So, ayun. Yun yung nag-iba. Okay. Ngayon, Feel ba? itong person na to, itong si, I forget the name. Ihanda mo. Junel. Tapos ka na ba? Itong si Junel. After that, sabi ko, sige, last one na lang talaga, tapos aalis. Gano'n. Siguro kumontra din yung pag gano'n, alis na ako eh. Asa dapat, sasakay na ako eh. Pinakausap pa. Gano'n kasi ako. Alam mo yung, ako mismo gumagawa ng excuses kung bakit siya pinakausap. Sa loob ko, bakit kailangan ba paliwanag yung mga bagay na ito? Hindi. Nandun siya sa harapan, kailangan nilang mag-pray, kailangan nilang ma-receive yung healing niya. Tama? Ginawa ko na yung last prayer, pangatlo, binitawan ko na yung bag. Tumuhod na ako. Harap na.
tao. Wala akong pakialam. As in, wala akong pakialam. And I start praying. And what happened next is this. Kasi sinabi niya sa akin sa pangalawa ko anong problema. Akala ko pilay lang. Hindi. Polio. Sabi ko, sabi niya sa akin sa pangalawang prayer, polio. Hindi pilay. Polio. Ibig sabihin, ano yun? Manipis na paa. Tapos ano? Sabi ko, Lord, hindi pilay lang ito polio to. Ano ito? Ginagawa mo sa akin. Okay. Yun yung since bata siya. Nandun na yun. I started praying. And after praying for that, sabi ko, subukan mong galawin ulit. Ewan ko nakikita ko sa mata yung bakit na laki din eh. Kasi sabi niya, Kuya, may change. What? Hindi niya pa siya naunat ng sobrang-sobra, pero naunat niya. Kasi nakita niya, Kuya, nauunat ko siya. Hindi mo nagagawa yun dati. Hindi niya naunat niya ng ganyan. Nakaganon pa rin, pero nagaganon niya. Nakaganon niya na. Yun nabibend niya ng gano'n. I-steady lang daw yun. So, nung after nun, hindi ko na inasahan na hindi ko na tinuloy-tuloy na hanggang maulit ng sobrang-sobra. Pero the point na gumagana, ibig sabihin tuloy-tuloy siya. Tapos sabi ko, then pinag-pray ko na siya, then natuwa ako yung natuwa, hindi siya kayo, parang alam mo parang nagtataka, hindi pa lang ako nangyayari, nagkukulat, I don't know. Kaya sabi ko, sana magkita ulit tayo. And ang prayer ko, sana pag nakita kami, lalaki siya, nawala na isang prayer. The point na nakita ako mismo, na gumagana yung paa niya. Parang, wow! Then point na binitawa ko yung bag at wala akong pakailan. Wala na yung takot ko sa harapan ng ibang tao. Just to pray and kneel down before the person and to pray. Ibig sabihin, I'm acting my faith. When God brought me there, na yung kneel down ko kanina is this. If you're willing to humble yourself before God and tell God, Lord, di kaya ko mag-isa, then He will lift you up. And He will do incredible miracles in your life that you never expect. Amen ba? Minsan kasi nagpipray tayo, Lord, humble mo. Then pag sinagot ni Lord, ayaw mo. Lord, increase me. Pag sinagot ni Lord, ayaw mo. Diba? Lord, bagoy mo puso mo. Pag sinagot ni Lord, ayaw mo. Tama? But that's it. That's how God humble us. I'll end with this. Then we're going to pray. May tatlong klase ng humility. Ayaw ko ito i-preach minsan eh. Kasi nakakatakot. Unang klase ng humility yung tinatawag na breaking. Anong breaking? Example, meron ako dala flower vase dito. At binadawan ko lang yung flower vase na yun. Masabi yung flower vase. Tama? Ang tawag na breaking. May mga pagkakataon sa buhay natin, binibreak ka lang ni Lord sa hindi maintindihan ang sitwasyon, dinudurog ka lang ng Lord. Tama, di ba? Kinukuha niya attention mo, pinapaiyakan niya. Nasasaktan ka. Kasi may binibreak siya sa'yo, may tinatanggal siya. Tama? Pangalawa, yung tinatawag na crushing. So, hindi ka kontento sa crushing. So, imagine niyo yung flower vase, binitawa ko na basag. Hindi ako kontento na basag. Inapakapakas ko ba? The crush. May mga pagkakataon na sabi mo sa sarili mo, Lord, bakit nangyayari sa buhay ko to? Ito na naman. Ayoko na, sumuna ako. Right? Kasi gusto ni God, masukuin ka lang. Then finally, may tinatawag na pauterizing. So hindi pa na kontento sa apak-apak, giniling pa, hanggang wala na mapino, hanggang matira. Bakit? Kasi sa buhay, ang gusto lang ng Lord, walang matitira sa atin, kundi ang atensyon, ang puso, at lahat ng meron tayo, nasa Kanya lang. Tama ba? So, masakit ang breaking, mas masakit ang crashing, ang pinakamasakit, pauterizing. Pero lahat yan, klase ng humility. And sa lahat na yan, when we learn to humble ourselves before God, He will lift you up. Remember, nagsimula ako sa quotation na sabi ko, a marathon can humble you. A marathon can humble you. Hindi natin kailangan mag-marathon para maging humble. All we need to know is God is good, and that's more than enough for us to be humble. Panginoon, maraming salamat sa oras mo. Thank you, Lord, na tinutuwa mo kami paano maging humble, paano maging broken before you. Lord, base sa sarilang may lakas at kakayanan, wala kami kaya. Ginamit mo, Lord, yung race. Ginamit mo, Lord, yung story ko sa marathon para turuan kami. That we are running in a race of life, a race of your calling, a race of your assignment. Pero Panginoon, hindi
andun kami sa breaking, andun kami sa crushing, andun kami sa powderizing. God, we want, hindi namin desire na maitaas lang kami. Wala kami ibang desire kundi ikaw yung makita sa puso namin. Ikaw yung makita sa buhay namin. Lord, tulad ng yung story, it's a test of endurance. It's a test of faith. We want to become inspiration. We want to become frontliners.